Ang Pilipinas ang tunay na higante, ang bagong lider ng Asya. Nang unang binigkas ng isang iginagalang na propesor mula sa Oxford University ang mga salitang ito, nagsimulang magbago ang pananaw ng buong mundo. Pagsapit ng taong 2028, ang per capita GDP ng Pilipinas ay hindi lamang nakahabol, kundi nilampasan pa ang kinikilalang sentro ng ekonomiya na Singapore. Ngunit hindi lamang ito isang simpleng pagbabago sa mga numero sa talaan ng pandaigdigang ekonomiya. Ang tunay na nagpamangha sa lahat ay ang matatag at makabagong sistemang panlipunan na nasa likod ng tagumpay na ito. Mula sa dekalidad na digital na pamamahala ng gobyerno, sa mga infrastrukturang tila kinuha sa hinaharap, sa mataas na antas ng kamalayang sibiko ng mga mamamayan. Hanggang sa dinamikong merkado ng paggawa, ang Pilipinas ay mabilis na kinikilala bilang bagong pamantayan ng isang maunlad na bansa sa Asya. Nagsimulang magtanong ang mundo, paano nangyari ang ganitong kalaking pag-unlad sa loob lamang ng ilang taon? Ito ang kwento ng isang pambihirang pagbabago, isang salaysay na walang sinuman ang nag-akalang magiging posible. Para sa akin, si Edward Mellor, isang propesor mula sa Blavatnik School of Government ng Oxford University, na isinilang at lumaki sa maulap na kalangitan ng London, ang Asya ay palaging isang malayong lupain, isang konsepto sa mga aklat at mapa. Pinag-aralan ko ang mga sistema ng burokrasya sa maraming bansa, ngunit aaminin ko, halos hindi ko pinansin ang Pilipinas. O mas tamang sabihin, lubusan ko itong binaliwala. Sa aking isipan, ang Pilipinas ay nananatiling nakakulong sa imahe nito noong dekada 90, isang bansa na kilala lamang sa turismo, sa mga naggagandahang dalampasigan at sa agrikultura. Kapag nababanggit ng aking mga kasamahan ang Pilipinas, ang aking karaniwang tugon ay isang maikling, ang bansa na may masarap na pagkain at magagandang simbahan, hindi ba? Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang pagbabago ng ako ay italaga bilang pinuno ng isang proyektong pananaliksik tungkol sa mga inobasyon sa pampublikong administrasyon sa Timog Silangang Asya. Ang pag-aaral ay nakasentro sa paghahambing ng mga sistema ng Pilipinas, Singapore at Malaysia. Habang ang karamihan sa aking mga kasamahan ay sabik na pag-aralan ang Singapore, ang kaso ng Pilipinas ang naiatang sa aking mga balikat. Sa isip ko, ito na marahil ang pinakanakakainip na gawain sa aking karera. Nagsimula akong mangalap ng mga datos tungkol sa Pilipinas, ngunit nanatiling malamig ang aking interes. Anong makabagong pamamahala ang maipagmamalaki ng isang bansang sikat lamang sa mga resort at adobo? Ang aking pagkamangha, gayunpaman, ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Odende, tila ako ay napadpad sa ibang mundo. Mula sa unang pagtapak ko sa lupain ng Pilipinas, namangha ako sa perpektong sistema ng digitalisasyon. Ang bawat hakbang, mula sa pag-inspeksyon sa imigrasyon hanggang sa pagkuha ng bagahe, ay ganap na otomatiko at napakakinis ng daloy. Ang mga automated gate na gumagamit ng facial recognition technology ay nagkalat sa lahat ng dako, kaya't walang mahabang pila. Ang proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay mabilis at tumpak. Sa lugar ng pagkuha ng bagahe, mayroong isang real-time tracking system na nagbigay daan sa akin na makuha agad ang aking maleta nang walang anumang alalahanin. Bukod dito, ang mga intelligent information kiosk na nakalagay sa buong paliparan ay nagpadali sa aking paglalakbay. Kahit na ang Changi Airport ng Singapore ay may pandaigdigang reputasyon, naramdaman ko na ang sistema ng EV ay umangat na sa ibang antas. Ngunit ang tunay na pagkamangha ay nagsimula nang marating ko ang puso ng Maynila. Dumating ako sa aking tinutuluyang hotel sa Bonifacio Global City, at habang ako ay nag-check-in, isang package ang iniabot sa akin ng receptionist. "Ginoo, ito po ang inyong Manila Citizen Experience Kit," anya na may ngiti. Isa po itong application para sa mga turista, upang maranasan ninyo ang mga pampublikong serbisyo sa Maynila sa real time. Sa simula, nag-aalinlangan ako. Marahil isa lamang itong API para sa promosyon ng turismo. Ngunit nang buksan ko ito, natigilan ako sa dami ng real-time na impormasyon tungkol sa Maynila na lumitaw sa aking screen. Ang densidad ng mga pasahero sa bawat linya ng EEG at DEG, ang eksaktong oras ng pagdating ng mga modernized jeepney, ang indeks ng kalidad ng hangin sa bawat distrito, at maging ang estado ng mga pampublikong banyo. Kung bakante o hindi, lahat ay nag-a-update bawat segundo. Nagpasya akong subukan ang katumpakan nito.
Ayon sa API, ang negatibo 3 na papuntang North Avenue mula sa istasyon ng Ayala ay medyo siksikan. Nang makarating ako roon, halos puno na nga ang mga upuan, ngunit may sapat pang espasyo para sa mga nakatayo na eksaktong tumutugma sa impormasyon sa API. Ang oras ng pagdating ng mga bus ay tumpak na may pagkakaiba lamang na hindi hihigit sa 1 minuto. Ang lokasyon at estado ng mga kalapit na pampublikong banyo ay tama rin. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na pagkabigla ay nangyari kinabukasan nang bumisita ako sa Manila City Hall. Sa sandaling pumasok ako sa lugar na tinatawag na Smart City Operations Laboratory, halos hindi ako makapagsalita. Ang isang kumpletong real-time na simulation ng buong Kamaynilaan ay nakasalampak sa isang dambuhalang screen. Mula sa daloy ng trapiko sa 16 na lungsod nito, sa pagkonsumo ng enerhiya, sa pag-usad ng pagkolekta ng basura, sa mga emergency situation, at maging sa mga reklamo at mungkahi mula sa mga mamamayan, lahat ay patuloy na nag-a-update. Ang mas kahanga-hanga ay hindi lamang ito isang sistema ng pagsubaybay, may kakayahan itong mag-predict at tumugon ng maaga. Ang artificial intelligence, AI, ay kayang hulaan ang mga problema sa trapiko sa susunod na 30 minuto at otomatikong i-adjust ang mga traffic light. Kung matukoy nitong lumalala ang kalidad ng hangin, magpapadala ito ng babala sa mga smartphone ng mga residente. Kung may bigla ang pagdami ng mga reklamo sa isang partikular na lugar, aalertuhan agad nito ang kinaukulang ahensya. Nakinig ako sa paliwanag ng opisyal na may pagkamangha. Ang lahat ng datos na ito ay ginagamit upang mapabuti ang pamamahala ng lungsod, habang tinitiyak ang ganap na proteksyon sa personal na impormasyon at privacy ng bawat isa. Sa kasalukuyan po, Profesor, humigit kumulang 78% ng mga gawaing administratibo ng Maynila ay isinasagawa sa pamamagitan ng integrated platform na ito, paliwanag niya. 78%, bulong ko sa sarili. Sa London, ang antas ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ay hindi pa umaabot sa 30%. Nang gabing iyon, habang nag-iisip sa aking hotel, isang tanong ang umikot sa aking isipan, posible kayang sa buong buhay ko, hindi ko kailanman tunay na naunawaan ang Pilipinas. Kinaumagahan, nagpasya akong maranasan mismo ang pamumuhay ng mga taga-Maynila. 7:00 ng umaga, pumunta ako sa istasyon ng sa Ortigas upang maranasan ang rush hour. Inihanda ko na ang aking sarili para sa malaking pulutong ng mga tao. Ngunit sa display screen sa istasyon, isang mensahe ang lumitaw, ang linya ng tren patungong Taft Avenue ay kasalukuyang siksikan. Ang susunod na tren sa loob ng 3 minuto ay mas maluwag. Nagduda ako kung may maghihintay nga ba. Ngunit sa aking pagkagulat, maraming tao ang payapang naghintay para sa susunod na tren. Dahil dito, kahit napuno ang unang tren, ang sumunod ay may sapat na espasyo. Pag-akyat ko sa tren, hindi pa natapos ang aking pagkamangha. Sa screen sa loob ng bagon, ipinapakita ang real-time na impormasyon tungkol sa temperatura, halumigmig at kalidad ng hangin. Higit pa rito, nahuhulaan din nito ang bilang ng mga pasahero na bababa sa susunod na istasyon. Susunod na istasyon, Buendia. Tinatayang 30% ng mga pasahero ang bababa. At ito ay tumpak. Ngunit ang mas nagpahanga sa akin kaysa sa sistema ay ang reaksyon ng mga tao. Kung sa London ito, kahit may ganitong impormasyon, marahil ay ilan lamang ang papansin. Ngunit dito, lahat ay natural na ginagamit ang impormasyon. Maging ang mga matatanda ay bihasang gumagamit ng kanilang mga smartphone upang suriin ang real-time na data ng trapiko upang maiwasan ang siksikan. Pagbaba ko mula sa tren at paglipat sa isang modernized jeepney, naranasan ko ang isang katulad na sistema. Sa hintuan ng sasakyan, mayroong isang electronic screen na nagpapakita ng kasalukuyang lokasyon ng mga jeep, ang oras ng pagdating, at ang antas ng dami ng pasahero. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay, 30 segundo bago dumating ang jeep, isang otomatikong anunsyo ang maririnig. Ang susunod na sasakyan ay isang low-floor model na akma para sa mga naka-wheelchair. Ang ganitong pagbibigay pansin sa maliliit na detalye ay nagbigay sa akin ng kakaibang init ng damdamin. Sa hapon, mas marami pa akong naobserbahan tungkol sa digital na pamumuhay sa lungsod. Nagtanghalian ako sa isang maliit na karinderya sa Ortigas. Nang magbabayad na ako, akmang ilalabas ko ang aking credit card, ngunit sinabi ng staff, mas madali po kung PhilSys i-code, sir.
Nang iscan ko ang code, hindi lamang ito isang simpleng pagbabayad. Otomatiko nitong naitala ang resibo, binigyan ako ng pagkakataong i-rate ang restaurant, at suriin ang antas ng kalinisan nito, lahat sa isang iglap. Ngunit ang tunay na kamangha-manghang bagay ay nangyari pagkatapos. Paglabas ko ng restaurant at pagsuri sa aking smartphone, may isang otomatikong notifikasyon tungkol sa impormasyong pangkalusugan ng lugar na aking kinainan. Nakasaad dito ang pinagmulan ng mga sangkap at ang resulta ng food safety inspection noong araw na iyon. Ang restaurant na inyong binisita ngayon ay nakakuha ng grade D sa kalinisan. Ang mga sangkap ay nakapasa sa safety inspection. Katamtaman ang antas ng sodium. Para itong isang personal na health guardian. Nang hapong iyon, naranasan ko naman ang mga patakaran sa kapaligiran ng Maynila. Habang naglalakad sa Ayala Triangle Gardens, isang mensahe ang pumasok sa aking smartphone. Ang antas ng SAE 2.5 sa inyong lugar ay nagbago mula sa katamtaman patungo sa nagsisimulang magkaroon ng epekto sa kalusugan. Inirerekomenda ang pagsusuot ng face mask. Nais nyo bang irekomenda namin ang mga indoor resting spot sa malapit? Dahil sa kuryosidad, pinindot ko ang. Agad na lumitaw ang isang mapa na nagpapakita ng mga coffee shop, aklatan, at mall sa loob ng 100 metrong radius, kasama ang kalidad ng hangin sa loob ng bawat establishmento. Tila ang buong lungsod ay isang nag-iisang buhay na organismo. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, sigurado na ako, hindi ito pagpapakitang gilas lamang ng teknolohiya. Ito ay isang mekanismong nilikha para tunay na itaas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sa London, marami ring mga plano para sa e-smart city, ngunit karamihan ay nasa experimental stage pa lamang at limitado sa ilang lugar. Ngunit sa Maynila, ang bawat sandali ng pang-araw-araw na buhay ay konektado sa sistemang ito. At ang pinakamahalaga, ang mga teknolohiyang ito ay hindi ipinipilit sa mga tao, bagkus, tinatanggap at ginagamit ito ng mga mamamayan ng natural. Isang linggo ang lumipas, at naranasan ko ang isang hindi inaasahang pangyayari. Naglabas ang pag-asa ng babala tungkol sa isang malakas na bagyo na paparating sa Metro Manila. Nagsimula akong kabahan. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay lalo pang nagpamangha sa akin. Nagsimula ito sa isang disaster alert sa aking smartphone. Hindi lamang ito nagsasabing ulan, nagbigay ito ng detalyadong impormasyon. Inaasahan ang 50 na buhos ng ulan sa inyong lugar sa loob ng 1 oras. Mangyaring iwasan ang mga underground na lugar at mabababang lugar. Maaaring suriin ang real-time status ng pampublikong transportasyon. Ang emergency contact system ay otomatikong na-activate. Nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan, ipinakita ng mass transit system ang buong kakayahan nito. Ang mga display screen sa bawat istasyon ng tren ay nag-update ng impormasyon sa lahat ng linya sa real-time. DRK -2, normal ang operasyon. LHK -3, may bahagyang pagkaantala. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay hindi lamang ito nagbibigay ng impormasyon, nagre-rekomenda rin ito ng mga alternatibong ruta. Ako ay papunta sana mula Ortigas patungong Baclaran. Nagpakita ang EPI ng isang mensahe, ang kasalukuyang ruta ay inaasahang maaantala ng 15 minuto. Ang paggamit ng alternatibong ruta ay magbabawas ng pagkaantala sa 5 minuto. Nais niyo bang irekomenda ang alternatibong ruta? Nang pinindot ko ang isang napakadetalyadong sistema ng nabigasyon ang nagsimulang gumana. Sinabi nito kung saang exit ako lalabas, saang hintuan ng bus ako pupunta, anong linya ng bus ang sasakyan, at kung saang istasyon ako lilipat ng tren. Bawat hakbang ay naka-update sa real-time. Halos eksakto sa oras akong nakarating sa aking destinasyon. Ngunit ang mas nagpahanga sa akin ay ang mga pangyayari kinaumagahan. Matapos tumila ang ulan, naglakad ako sa isang bangketa sa Sampaloc na bahagyang binaha noong nakaraang araw. Ngunit ngayon, ito ay naayos na at nasuri na ang kaligtasan. Sa pasukan, may isang EET code. Nang iscan ko ito, lumitaw ang sumusunod na impormasyon, 18 oras kahapon, naganap ang pagbaha. 23:00 kahapon, natapos ang pumping operations. 3 oras ngayong araw, natapos ang safety inspection. 6 oras ngayong araw, binuksan muli para sa publiko. Ang bawat hakbang ay naitala at bukas sa publiko.
Kalaunan, binisita ko ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, DVRES, Command Center. Doon, isang dambuhalang screen ang nagpapakita ng mga panganib sa buong Maynila sa real-time, ang antas ng tubig sa mga ilog, mga lugar na may panganib sa baha, at mga lugar na binabantayan para sa posibleng landslide. Ipinaliwanag ng isang opisyal na kayang hulaan ng sistema ang panganib hanggang 6 na oras bago ito mangyari. Halimbawa, kung inaasahang lalampas sa 80% ang panganib ng baha sa isang distrito sa susunod na 3 oras, otomatikong bubuksan ng sistema ang mga water pump, aalertuhan ang mga residente, at magpapadala ng emergency teams upang maghanda. Ito ay isang sistemang ganap na naiba sa anumang nakita ko na. Nang gabing iyon, nag-email ako sa isang kasamahan, ang sistema ng disaster response ng Pilipinas ay higit pa sa ating imahinasyon. Hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya, ito ay isang paraan ng pag-iisip na nasa ibang dimensyon. Sa ikalawang linggo, naranasan ko mismo ang burokrasya ng Pilipinas. Kailangan kong humiling ng ilang pampublikong datos para sa aking pananaliksik at palawigin ang aking visa. Naalala ko ang masalimuot na proseso sa London at napabuntong hininga na lamang ako, ang mga komplikadong dokumento, ang pagtakbo sa iba't ibang ahensya, at ang mahabang paghihintay. Nagsimula ako sa pagbisita sa website ng e-Freedom of Information Portal ng Pilipinas upang humiling ng datos sa trapiko. Napakahusay ng disenyo ng website. Madali kong nahanap ang impormasyong kailangan ko. At ang nakakagulat, 2 oras lamang matapos kong isumite ang aking kahilingan na aprubahan na ito. Kung sa London ito, aabutin ng ilang linggo. Ngunit dito, natapos sa loob ng 2 oras. Ngunit ang tunay na pagsubok ay ang proseso ng pag-extend ng visa. Nagawa kong isumite ang aking aplikasyon online bago pa man pumunta sa Bureau of Immigration. Otomatikong ipinakita ng sistema ang listahan ng mga dokumentong kailangan, kasama ang mga link sa mga kaugnay na ahensya. Nang dumating ako sa opisina sa takdang oras ng aking appointment, halos hindi na ako naghintay sa pila. Sinuri ng opisyal ang mga dokumentong isinumiti ko online, at sa loob lamang ng ilang minuto, natapos ang proseso. Para sa layuning pananaliksik ang pananatili ninyo, Professor. Walang magiging problema sa pag-renew. Bukas ng hapon, ipapaalam namin sa inyo ang resulta sa pamamagitan ng ETH. Ang serbisyo ay magalang at napaka-episyente. At kinabukasan nga, natanggap ko ang mensahe, ang iyong aplikasyon para sa extension ng pananatili ay naaprubahan na. Humanga ako ng labis kaya't sinubukan kong subukin ang transparency ng sistema. Humiling ako ng detalyadong impormasyon tungkol sa budget ng proyektong Smart City ng Maynila. Nakakagulat na ang prosesong ito ay maaari ring gawin online. At sa loob lamang ng 5 araw, nakatanggap ako ng isang detalyadong sagot. Hindi lamang ang kabuang budget, kundi pati na rin ang alokasyon sa bawat proyekto, ang rate ng paggamit ng pondo, ang mga sukatan ng tagumpay, at maging ang mga resulta ng satisfaction survey mula sa mga mamamayan. Ito ay transparency sa isang bagong dimensyon. Kalaunan, binisita ko ang National Economic and Development Authority, NEDA. Isang opisyal ang nagsabi sa akin ng may ngiti, mayroon po kaming public dashboard, kung saan maaaring suriin ng mga mamamayan ang mga pangunahing patakaran at paggamit ng budget sa real-time. Halimbawa, sa proyektong pagtatayo ng Metro Manila Subway, makikita ng publiko ang progreso, ang rate ng paggastos at ang nakatakdang petsa ng pagtatapos. Muli akong natigilan. Hindi lamang ito transparency para magmukhang maganda, ito ay isang buhay na participatory democracy. Maaaring magbigay ng komento ang mga mamamayan at ang kinaukulang ahensya ay dapat tumugon sa loob ng 48 oras. Hindi ba ito nagdudulot ng problema, tanong ko. Ngumiti ang opisyal at sumagot, noong una, may mga alinlangan po. Ngunit ang resulta ay mas naging mabuti. Dahil sa pagbabantay ng publiko. Mas naging responsable ang bawat opisyal. Mas mabilis na natutuklasan at nalulutas ang mga problema. At ang mga opinyon mula sa publiko ay nakatulong ng malaki sa pagpapataas ng kalidad ng aming mga patakaran. Nang gabing iyon, muli akong nag-email sa aking mga kasamahan. Ang transparency ng burokrasya ng Pilipinas ay lumampas na sa antas ng simpleng paglalabas ng impormasyon patungo sa isang bagong modelo ng pakikilahok ng publiko.
Ang mga bagay na pinagdedebatehan lamang natin sa teorya sa larangan ng agham pampulitika, dito ay nangyayari na. Pagpasok ng ikatlong linggo, ang aking atensyon ay lumipat mula sa teknolohiya at sistema patungo sa mga Pilipino mismo. Gaano man kahusay ang isang sistema, kung hindi makikipagtulungan ang mga mamamayan, ito ay walang silbi. Ngunit dito, ang voluntaryong pakikilahok at mataas na kamalayan ng mga tao ang nagpataas pa sa bisa ng sistema. Ang mga nakikita ko sa tren ay patuloy na nagpapahanga sa akin. Kahit sa rush hour, ang mga tao ay pumipila ng maayos at nagpapanatili ng kagandahang asal sa loob ng bagon. Ang mga priority seat ay talagang para sa mga matatanda, kababaihang buntis, at mga may kapansanan. Kapag may sumakay na matanda, mayroong kusang tatayo upang magbigay ng upuan. Ang pinaka nagpahanga sa akin ay ang kabutihang loob ng mga Pilipino. Nang maligaw ako sa makasaysayang distrito ng Intramuros, isang dalaga ang lumapit at nagtanong, "Sir, mukhang naliligaw po kayo. May maitutulong po ba ako?" Nang sabihin ko ang lugar na aking pupuntahan, binuksan niya ang kanyang appy upang hanapin ang ruta at ipinaliwanag ng detalyado kung paano ito gamitin. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang isang beses nangyari. Maging noong nalilito ako sa paglipat ng tren o sa pagpili ng pagkain, laging mayroong lumalapit upang tumulong. At kapag ako'y nagpapasalamat, ang kanilang sagot ay laging may kasamang ngiti, walang anuman po. Ang diwa ng pagtulong sa kapwa ay malalim na nakaugat sa lipunang ito. Isa pang bagay na humanga sa akin ay ang paghihiwalay ng basura. Kahit walang nakabantay, ang mga tao ay naghihiwalay ng mga plastik na bote, takip at label bago itapon bilang isang normal na gawain. Nang tanungin ko ang isang empleyado ng convenience store, ngumiti siya at sumagot, "Naging ugali na po. Simula pa sa elementarya, itinuturo na sa amin. Kaya naging natural na lang." At ang larawang pinakatumatak sa aking puso ay nang makita ko ang isang lalaking may kapansanan sa paningin na bumababa sa hagdanan ng isang subway station. Isang estudyanteng lalaki ang lumapit, tahimik na inalalayan ang kanyang braso pababa ng hagdan. Nang makarating sila sa ibaba, bahagyang yumuko ang estudyante at tahimik na umalis. Sa sandaling iyon, malinaw kong naunawaan, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi ang teknolohiya o ang sistema, kundi ang mataas na kamalayan at gininto ang puso ng mga mamamayan nito. Bumalik ako sa Oxford na tila ibang tao na. Ang kawalang interes na dati kong naramdaman para sa Pilipinas ay ganap na naglaho at napalitan ng malalim na paggalang at paghanga. Sa eroplano, binalikan ko ang aking mga karanasan sa loob ng 2 buwan. Ang bansang inakala kong walang anumang interesante ay, sa katunayan, ang pinuno sa hinaharap ng pampublikong administrasyon. Nang iharap ko ang resulta ng aking pananaliksik sa aking mga kasamahan, sa simula, lahat sila ay nagpakita ng hindi paniniwala. Talaga bang gumagana ang ganyang sistema? Ganoon ba kataas ang kooperasyon ng mga tao? Ngunit nang ipakita ko ang mga datos, larawan, at video na aking nakalap, lahat ay natahimik. Sa huli, isang kasamahan ang nagsalita, "Dapat na nating gamitin ang Pilipinas bilang bagong pamantayan." Sa sandaling iyon, tahimik akong napangiti. Ang aking pananaliksik ay nagsisimula pa lamang. Matapos nito, itinatag ko ang isang proyektong pananaliksik na pinamagatang The Filipino Model of Public Administration at sinimulan ang sistematikong pagsusuri sa kaso ng Pilipinas. 6 na buwan ang lumipas, muli akong bumalik sa bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang mananaliksik na walang interes, kundi bilang isang taong nagnanais matuto mula sa mga inobasyon ng Pilipinas. At muli akong nakatuklas ng mga bagong sorpresa. Ang sistema ng Pilipinas ay lalo pang umunlad at marami pang bagong serbisyo ang nabuo. Sa kasalukuyan, nagtuturo ako ng kursong The Future of the 21st Century State, The Case of the Philippines sa Oxford University. Ang mga estudyante ay nagpapakita ng lumalaking interes at paggalang sa Pilipinas. Isang araw, isang estudyante ang nagtanong, "Profesor, kung ganoon kahusay ang Pilipinas, bakit hindi ito gaanong kilala sa buong mundo?" Bahagya akong umiti at sumagot, "Marahil dahil ang mga Pilipino ay mas nakatuon sa paglikha ng mas mabuti, kaysa sa pagyayabang sa kanilang mga tagumpay. Ang tunay na inobasyon ay madalas na nangyayari ng tahimik sa pang-araw-araw na buhay." Ganyan ang Pilipinas. Hanggang ngayon, patuloy akong bumibisita sa Pilipinas.
At sa bawat pagbisita, mayroon akong mga bagong natutuklasan at nararamdamang paghanga na lalong nagpapatibay sa aking paniniwala. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang maunlad na bansa, ito ay isang bansang lumilikha ng hinaharap. Ang Pilipinas ay ang perpektong modelo ng isang maunlad na bansa, ang bagong pag-asa na ipinapakita ng ika-21 siglo sa mundo, isang mas mabuting lipunan kung saan ang teknolohiya at sangkatauhan ay namumuhay ng magkakasuwato. At kung saan ang gobyerno at mamamayan ay magkasamang bumubuo ng kinabukasan. Ang aking kwento, ang kwento ni Professor Edward Mellor, ay naging isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking alon. Ang aking mga ulat at artikulo ay pumukaw sa interes ng mga akademiko. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang ang mga policymaker at eksperto mula sa buong mundo ay nagsimulang maglakbay sa Pilipinas upang patunayan ito sa kanilang sariling mga mata. At isa sa kanila ay si Professor John Hayden mula sa Harvard University. Si Hayden ay kabaligtaran ko. Siya ay isang quantitative analyst na naniniwala lamang sa datos at nasusukat na kahusayan. Para sa kanya, ang Singapore ang perpektong modelo ng pamamahala ng lungsod. Ang Pilipinas, sa kanyang pananaw, ay isang interesanteng kaso lamang ngunit kulang sa disiplina at istrukturang katatagan. Noong 2029, si Hayden ay inatasan na pamunuan ang isang proyektong naghahambing sa competitiveness ng mga metropolises sa Asia. Ang pangunahing focus ay Singapore at Hong Kong. Ang Maynila at Osaka ay mga pangalawang opsyon lamang. Ngunit, tulad ng nangyari sa akin, pinaglaruan siya ng tadhana. Ang mga direktang flight papuntang Singapore ay puno lahat dahil sa isang malaking pandaigdigang kumperensya. Ang tanging natitirang opsyon ay ang maglakbay sa pamamagitan ng Maynila. Sige na, daanan natin ng 2 o 3 araw bago tumuloy sa Singapore, sabi ni Hayden sa kanyang team na may kawalang interes. Wala siyang inaasahan kundi kumpirmahin lamang ang mga datos na alam na niya mula sa mga aklat. Ngunit ang kaisipang iyon ay ganap na gumuho makalipas ang ilang araw. Unang beses na tumapak si Hayden sa DILI. Ang una niyang napansin ay ang malinis at madaling gamiting disenyo ng paliparan. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nangyari sa immigration. Habang siya ay nakapila para sa mga dayuhan, isang kawani ng paliparan ang lumapit sa kanya at bumati sa matatas na Ingles. Professor Hayden, tama po ba? Hindi pa po kayo nakapagrehistro para sa Philippine e-Travel Pass, hindi po ba? Ako na po ang tutulong sa inyo dito mismo. Natigilan si Hayden. Paano mo nalaman na ako'y isang profesor? Itinuro ng kawani ang AHI na nakasabit sa kanyang leeg na may logo ng Harvard University. Napansin ko po sa inyong V. Bilang isang akademiko, mayroon po kaming special lane para mapadali ang inyong proseso. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay kinuha ng kawani ang isang tablet, inilagay ang impormasyon ni Hayden at inaprubahan ang kanyang e-travel pass sa loob lamang ng 3 minuto. Ayos na po. Maaari na po kayong gumamit ng automated gate. Mga 10 segundo lang po ang aabutin ng buong proseso. At 10 segundo nga lang. Pag-scan ng pasaporte at pagkilala sa mukha, bumukas ang gate. Walang isinumiting dokumento, walang mga tanong. Naglakbay na si Hayden sa buong mundo, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganito kabilis at katumpak na proseso ng imigrasyon. Nang kumonekta siya sa Wi-Fi sa lounge, isa pang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Hindi na niya kailangang mag-login. Ang kanyang device ay otomatikong kumonekta sa napakabilis na internet. Agad niyang naramdaman, ito pala ang kahulugan ng napakahusay na infrastructure ng Pilipinas. Sumakay si Hayden sa Airport Express train papunta sa sentro ng Maynila. Ang proseso ng pagbili ng tiket ay mabilis at wala pang 1 minuto. Habang nasa tren, na-download niya ang API ng Mass Transit System ng Maynila na para sa kanya ay isang revolusyon sa paglalakbay. Hindi lamang nito ipinapakita ang real-time na lokasyon ng mga tren at bus, kundi nagre-rekomenda rin kung saang bagon dapat sumakay para mas madali ang paglipat, o kung saang exit dapat lumabas para mas malapit sa destinasyon. Pagdating sa istasyon ng Taft upang lumipat sa PE, kahit rush hour, hindi siya naghintay ng higit sa 2 minuto. Sa loob ng tren, ang signal ng internet ay nananatiling malakas, isang malaking kaibahan sa paputol-putol na signal sa subway ng New York. At ang pinakahumanga sa kanya ay ang kalinisan ng mga istasyon,
Walang kahit isang piraso ng basura, walang mga sulat sa pader. Nang lumabas siya sa istasyon ng EDSA, isang karatula sa elevator ang may nakaukit na mga salita, ang lungsod na ito ay umuunlad dahil sa iyong boses. Nang gabing iyon, nag-check-in si Hayden sa isang maliit na hotel malapit sa University of the Philippines. Habang nag-check-in, iniscan ng receptionist ang kanyang pasaporte at sinabi ng may ngiti, Professor Hayden, ang pagbisita niyo po ba ay para sa pananaliksik? Kung mayroon po kayong schedule na bumisita sa mga ahensya ng gobyerno, sabihan niyo lang po kami ng maaga. Matutulungan namin kayong ayusin ang inyong building pasty. Paano mo nalaman? Tanong ni Hayden na may pagtataka. Nakalagay po sa inyong booking na ang layunin ng inyong pagbisita ay academic research. At karamihan po sa mga akademiko mula sa Harvard University ay bumibisita sa mga ahensya ng gobyerno o mga research institute, magalang na sagot ng receptionist. Naramdaman ni Hayden ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati. Hindi lamang ito pagkolekta ng datos, ito ay ang paggamit ng datos upang hulaan ang mga pangangailangan at magbigay ng tulong ng maaga. Pagpasok sa kanyang kwarto, nagpatuloy ang mga sorpresa. Nang buksan niya ang telebisyon, lumitaw ang isang multilingual menu at ang e-Smart Manila Guide ay otomatikong nagsimula. Ipinakita nito ang real-time na impormasyon tungkol sa mga atraksyon, aktibidad at restaurant sa paligid ng hotel. At ang nakakagulat, mayroong isang seksyon na ay mga inirekomendang ruta para sa mga mananaliksik mula sa Harvard University na hindi lamang nagmungkahi ng mga kultural na lugar tulad ng San Agustin Church o ng National Museum, kundi pati na rin ang mga innovation hub tulad ng UP Ayala Techno Hub at ang Creative District ng Escolta. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng isang tunay na personalized na karanasan sa lungsod, naisip ni Hayden. Kinabukasan, nagtungo si Hayden sa Department of Information and Communications Technology, DIC, upang simulan ang kanyang pananaliksik. Pagdating niya sa gusali at pag-scan ng pass na tinulong ng hotel na gawin, agad siyang binati ng receptionist. Professor John Hayden, maligayang pagdating. Mayroon po kayong appointment ng 9:30 sa conference room sa 2nd palapag. Lahat ay konektado ng walang putol, na tila may isang hindi nakikitang sinulid. Pagdating sa conference room, malugod siyang tinanggap ni Ginoong Mateo Alejandro, ang Director General ng DICT. Ang nakakagulat, hindi lamang alam ni G. Alejandro ang kanyang mga pananaliksik, kundi pati na rin ang nilalaman ng isang artikulong kanyang inilathala. Professor, ang inyong artikulo tungkol sa digital governance in the post-pandemic era na inilathala noong 2026 ay kahanga-hanga. Lalo na ang punto tungkol sa partisipasyon ng mamamayan at transparency na eksaktong tumutugma sa mga patakarang isinusulong namin dito. Halos hindi makapagsalita si Hayden. At lalo siyang natigilan nang dalhin siya sa loob ng operations room. Sa isang pader, isang dambuhalang display screen ang nagpapakita ng real-time na sitwasyon ng mga serbisyo ng gobyerno sa buong Pilipinas. Sa sandaling ito, makikita natin agad kung gaano karaming mamamayan ang kumukuha ng birth certificate, ilang negosyo ang nirerehistro, at kung ano ang status ng pagsagot sa mga tanong ng bawat munisipyo, paliwanag ni E. Alejandro. Sa screen, mayroong isang mapa ng Pilipinas na may kulay ayon sa kahusayan ng serbisyo, berde para sa maayos, dilaw para sa normal, at pula para sa may pagkaantala. Kung magkaroon ng pagkaantala, agad na aalerto ang sistema, at ang support team ay tutugon sa loob ng 5 minuto. Ang aming pilosopiya, lutasin ang problema bago pa ito maramdaman ng mamamayan. Bukod dito, sa kanang bahagi ng screen ay mayroong isang Citizen Satisfaction Index na nag-a-update sa real-time. Ang mga rating at komento pagkatapos gumamit ng serbisyo ay otomatikong ipinapadala sa kinaukulang ahensya. Kung ang satisfaction rating ay bumaba sa 4.0 mula sa 5, otomatikong sisimulan ng ilay ang isang proseso ng pagpapabuti. Hindi lamang ito ay key management, naisip ni Hayden. Ito ay isang estado na kumikilos na parang isang buhay na organismo. Nagtaka siya, hindi ba ito nagdaragdag ng sobrang pasanin sa mga opisyal? Ngumiti si G. Alejandro. Noong una, po. Ngunit ngayon, ito ang nagpataas ng aming kahusayan ng malaki. Tinutulungan kami ng ilay sa mga paulit-ulit na gawain,
kaya't ang mga opisyal ay may mas maraming oras para sa mga gawaing nangangailangan ng malikhaing pag-iisip at kadalubhasaan. Nang hapong iyon, binisita ni Hayden ang Smart City Command Center ng Metro Manila. Ang tanawin doon ay tila kinuha mula sa isang science fiction na pelikula. Sa gitna ng isang malaking pabilog na bulwagan, mayroong isang 3D model ng Metro Manila. Sa mga pader sa paligid, 12 ng mga monitor ang nagpapakita ng bawat dimensyon ng lungsod sa real-time, mula sa trapiko, kapaligiran, hanggang sa pag-iwas sa krimen. Ang nakakagulat ay ang sistema ng partisipasyon ng publiko. Ang bawat mamamayan ay maaaring mag-ulat ng mga problema sa kanilang lugar sa pamamagitan ng Bantay Bayan EPI, maging ito ay sirang ilaw sa kalye, butas sa kalsada, o nasirang upuan sa parke. Kailangan lang kumuha ng litrato at i-post. Ang ulat ay otomatikong ipapadala sa kinaukulang ahensya at dapat ayusin sa loob ng 48 oras. Naramdaman ni Hayden na tila siya ay sinuntok sa sikmura. Ang burokrasya ng Pilipinas ay hindi lamang mabilis o maginhawa, ito ay ang perpektong pagsasanib ng tao at teknolohiya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na niya kayang magpatuloy sa kanyang susunod na destinasyon. Kailangan niyang mas makilala pa ang bansang ito. Nang gabing iyon, kinansela ni Professor John Hayden ang kanyang flight papuntang Singapore. Ang desisyon ni Professor Hayden noong araw na iyon ay naging simula ng isang alon na nakaapekto sa buong mundo. Pinalawig niya ang kanyang pananatili sa Pilipinas ng 2 linggo upang masusing suriin ang dalawang haligi ng lipunan, edukasyon at kalusugan. Sa isang institusyong pang-agham, natuklasan niya ang e-Gabay Aral Guide Tutor, isang online learning platform na hindi lamang naghahatid ng mga video lecture. Sinusuri ng LAI ang kasaysayan ng pag-aaral ng bawat mag-aaral at nag-aalok ng pinakaangkop na landas sa pag-aaral. Kung ang isang mag-aaral ay nagsisimulang mawala ng interes, sinusuri ng LAI ang dahilan at nagpapadala ng mga pampasiglang mensahe na angkop sa kanyang interes. Ang personalized na edukasyon ay umabot sa isang antas na hindi kailanman inakala ni Hayden. Pagkatapos, sa Philippine General Hospital, nakita niya ang pambansang digital health platform na iikalusugan, kung saan ang mga medikal na datos ng mga mamamayan sa buong bansa ay ligtas na pinag-iisa sa ilalim ng pahintulot ng may-ari ng datos. Ang mga doktor sa anumang ospital ay maaaring agad na ma-access ang nakaraang kasaysayan ng paggamot na binabawasan ang mga paulit-ulit na pagsusuri at nagpapataas ng katumpakan ng diagnosis. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang Key Disease Prevention NAI, na kayang suriin ang datos ng kalusugan at pamumuhay ng isang individual upang hulaan ang panganib ng mga sakit sa hinaharap, kasama ang mga rekomendasyon kung paano babaguhin ang pamumuhay upang maiwasan ang sakit. Ang pampublikong kalusugan ay nagbago mula sa paggamot patungo sa kumpletong pangangalaga at pag-iwas. Sa wakas, lubos na naunawaan ni Hayden, ang puso ng tagumpay ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa teknolohiya, kundi sa pilosopiyang nakasentro sa tao. Maging layman o big data, lahat ay mga kasangkapan upang suportahan at itaas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Nang bumalik siya sa Harvard, ang kanyang ulat na pinamagatang, The Filipino Model, a Paradigm Shift in Public Administration, ay lumikha ng isang malaking pagyanig sa mundo ng akademya. Ang kanyang artikulo ay inilathala sa Harvard Kennedy School Review at binanggit ng mga nangungunang media sa buong mundo. Ang The Guardian ng Britanya ay nag-headline, The New Paradigm of Digital Government, Demonstrated by the Philippines. Ang Der Spiegel ng Alemanya ay pumuri, The Future that the Pearl of the Orient has shown the West. Mga gobyerno mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang dumagsa upang mag-aral. Nagpadala ang Singapore ng isang opisyal na delegasyon upang isaalang-alang ang pag-ampon sa modelong Pilipino. Ang Estonia, ang nangunguna sa digital government, ay lumagda sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. At maging ang federal na gobyerno ng Estados Unidos ay nagtatag ng isang task force upang pag-aralan ang modelo ng Pilipinas. Ang kasukdulan ay dumating noong Hulyo 2030 sa World Digital Government Forum sa Geneva. Si Professor John Hayden ay pinarangalan na maging pangunahing tagapagsalita sa harap ng mga delegado mula sa mahigit 80 bansa. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa isang makapangyarihang pangungusap, ang Pilipinas ang perpektong anyo ng isang maunlad na bansa.
Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan, ngunit nagpatuloy si Hayden ng may kumpiyansa. Ang digital government ng Pilipinas ay hindi lamang isang koleksyon ng teknolohiya. Ito ay isang bagong anyo ng demokrasya sa ika-21 siglo, kung saan ang transparency, kahusayan, partisipasyon, at higit sa lahat, ang pusong naglilingkod sa mamamayan ay nagkaisa. Ikinuwento niya ang mga larawang nakita niya sa Pilipinas, mula sa burokrasyang walang bahid ng abala hanggang sa pampublikong kamalaya ng mga mamamayang nagtutulungan. Nang matapos siya, panandaliang natahimik ang buong bulwagan bago sumunod ang isang malakas at dumadagundong na palakpakan. Hindi ito isang palakpak ng paghanga lamang, ito ay isang palakpak ng pagsang-ayon at pag-asa. Ang aming mga kwento ni na Professor Mellor at Professor Hayden ay naging bahagi ng kasaysayan ng pagbabago ng Pilipinas. Mula sa isang bansang dating binabaliwala, ngayon ay naging isang modelo at inspirasyon para sa buong mundo. Pinatunayan ng Pilipinas na ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa yaman ng ekonomiya o sa pag-unlad ng teknolohiya lamang, kundi sa paglikha ng isang lipunan kung saan ang teknolohiya at pagiging makatao ay maaaring mamuhay ng magkakasuwato. Kung saan ang gobyerno at mamamayan ay magkasamang lumilikha ng isang mas magandang kinabukasan. At ito ang kwento ng tahimik na rebolusyon ng Pilipinas na nagbago sa mundo magpakailanman.